Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is January 22, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may ano to? Pierce Car Aircon Services Conaron Road, Karuhatan, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may Arellano University. Wait lang ha, kasi intersection nito at kailangan kong focus sa kalsada. Okay, Arellano University sa may Ligarda Street, Sampaloc, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatok. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. Ay, first mission for today kasi hindi tayo maaga at tagal nating naglinis. Isang oras mahigit pala tayo naglinis. Sayang oras. Anyway, at least bumangwang sasakyan at luminis, kumintab. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At ayan, sabihin natin, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Show Boulevard sa going north, papuntang Bulacan. At paglampas mo ng SM Mega Mall, pumapansin nyo dyan, may nangyaring bago-bago dyan. At ito, gusto kong i-advertise ko sa ating mga kababayan sapagkat ito ay posible maging permanente na at talagyan namin ng signage. Ang tinutukoy ko dyan, binawasan namin ang barrier ng bus barrier sa bus lane. Yung para yung mga gustong kumaliwa, papuntang Green Hills ay makakaliwa na kaagad at makatawid na sa bus lane at para makapunta na doon sa rampa papuntang Green Hills. Sa saan banda yun? Saan banda yun, General? Sa kanan yan. No? Saan banda yun? Sa may back road. Actually yan ay dulo ng SM Mega Mall, going north. Sa anong EDSA. Okay, Para sa dulo dyan, may lumalabas ng mga sasakyan dyan. Yan ang isa sa mga nakita namin na talaga nagpapabigat ng daloy ng trapiko galing sa mga northbound lane ng mga sasakyan. Paglampas ng Julio Vargas, paglampas dyan sa SM, pag nandiyan ka sa SM, napakabigat ng daloy ng trapiko kasi may lumalabas sa dulo ng mga sasakyan. Hindi naman natin pwedeng isarado yun. So, kung mapansin nyo, binago natin ang configuration ng Sunrise Island doon para nakatutok na sila ang mga sasakyan, nakatutok na agad sa kanan, northbound ng EDSA. So, para maiksan ulit ang traffic. Para maiksan ang sige, tuloy mo na. Para maiksan ang traffic. Ang traffic sa lugar na yon, para malalong maiksan ang traffic sa lugar na yon, yung barrier ng bus lane, tinutulan natin. Nilagyan na lang natin ng dalawang barrier pagkatapos ng last na bus stop para yung mga kababayan natin na gusto pumunta ng Green Hills, kakaliwa na sila kaagad along the bus lane para pagkaubos ng bus lane ng mga 100 meters yun, kaliwa na sila kaagad sa Green Hills. Pero iwan namin nakatutok ang NCAP natin dyan. Pag ikaw ay kumaliwa na dyan, pumasok ka na sa bus lane, dapat kumaliwa ka na talaga papunta sa Green Hills at flyover. Pag ikaw ay bumalik ulit sa EDSA, ay NCAP ka. Tama. Dapat bawasan yun. Sana bawasan din ang ating mga kababayan. Bawasan din ang ating mga motorista, mga drivers, ang kagulangan. Kasi yun ang nangyayari ng gugulang tayo eh. At pag nakagulang tayo, partuan-tuwa tayo sa sarili natin, nakalusot tayo. Di ba? Nakaisa tayo, nakalamang tayo. I think it will not be worth it. Kasi ang NCAP natin ngayon ay grabe nga. Kaya nga, ang NCAP together with yung ating 5-minute response. Kaya nga 5-minute response yan at 5 minutes of clearing. Kasi, halimbawa, may banggaan sa EDSA at covered ng CCTV. So, 5 minutes, darating ang ating constable, ang ating enforcer. Pag member mo siya, habang siya ay nagbibiyahe, nagre-review rin ng CCTV rito sa Metro Base. At pagkatapos,
Pag nakuhanan ng CCTV ang banggaan, kukunin na kada clip at sabihin doon sa enforcer na, oy, inform mo yung dalawang nagbanggaan na yan. Kunin natin ang kanilang mga vibrator. Mapadala natin sa kanila ang video clip ng kanilang banggaan. Tumabi na sila at doon na sila mag-usap. So, meron na silang reference na magagamit sa kanilang diskusyon kung sino ang magbabayad or kung kaninong insurance ang sasagot sa damages. Ay tama yan. Kasi minsan ang tagal bago tanggalin. Yung nagbanggaan kayo nagkukos ng traffic general. Yes, yun na. Nakita natin yan. So, sa ngayon, ang mga banggaan na, kasi marami naman, 99% ng ating banggaan naman, defender vendors eh. Yung bang tagihan at pintura ang pinag-uusapan. So, sa atin dyan, kunin na lang natin kaagad ang video clip, ibigay sa kanila, so, mag-discussion kayo dyan, pero nasa tabi na kayo. Hindi na kayo dapat makabala. So, within 10 minutes, tapos yan. Batay dun sa pag-aaral general, ang pinaka-congested na traffic sa Pilipinas ay Davao City. Tinatayang tumatagal na mahigit 34 minutes ang 10 kilometrong biyahe. 34 minutes mahigit 34 minutes. Ang Metro Manila, 31 minutes and 45 seconds ang 10 kilometro. Tanong, ano ang kaya mong i-achieve sa iyong leadership? Kaya mong ibaba yung 31 minutes and 45 seconds for 10 kilometers sa Manila? Definitely, bababa talaga yan. Kasi sa ngayon nga lang, may mga nagte-text na, hindi na sa pagbubuhat ng bangko, ano? Sa ating mga post, at nire-redesign natin at nag-i-intervene tayo para maista ng mga traffic control. Mag-improve ang traffic. Definitely yan. Okay. So how many months are you giving yourself para mag-improve yung 31.45? Baka pwedeng 30 na lang after a few months. So, tapos after 1 year, maging 20 something na lang. May ganun ka bang objectives? Marami kasi ang component niya, sabi ko, ng traffic. So, kanina na-discuss natin ng engineering. Ang nasunod dyan is education, then enforcement. Yun. Sa education, itatahal na natin yan, yung kagulangan, pagkukulang na ating mga Mag-Harbor Link po tayo, isang kababayan na nakakadulot ng servisyo sa basta kararami dahil sa kanilang mga discarding traffic. Hindi po kasi pwede yan sa ang traffic kalsada. ngayon. So, medyo Apo, sige po. sunod Salamat natin po. yan, and then after that, pag wala talaga, we have to ensure that there will be fair and humane enforcement of all these traffic laws. So, medyo, this coming, ngayon hapon, mamaya, pagka ngayon tanghali, I have a set meeting with the UP National Center for Transportation Studies. We are harnessing the brightest minds in our country para sa mahanapan ng solusyon ng traffic na panato. Mamaya, pagkatapos namin mag-usap, pag sinabi nila wala na pag-asa. Sumasabay kasi itong mga pagbukas minsan. Meron yan. No, habang may buhay, may pag-asa. Meron yan. Let's accommodate 2 to 3 questions, General, before we let you go. Sabi ni Life Student, pakisabi po kay General Torre, linisin ang ilalim ng MRT. Ang dami pong pulubing nakatira sa mismong ilalim ng MRT. Kaya ang daming basurang nagkalat. Ang MRT kaya itong sinasabi niya, may nakatira daw sa ilalim ng MRT, General. Opo, isa yung sa mga tinitingnan natin, urban renewal. Ay, siya na po, nagpabango ako para matilo yung lamok. Dahil sila naman ay to deserve government services. So, we are coordinating with the proper authorities. MRT is ngayon ay under sa pangangalak management ng DOTR. At ang mga pulubi natin ng mga kababayan na yan ay pwede na makipagtulungan sa DSWD at sa iba pang mga ahensya para mabigyan sila ng tamang intervention. Sabi ni Kiko, congratulations General, keep it up. Basta wag lang po kayong bumigay sa mga request ng iba kasi may mga influence may mga paki-paki palagi, General eh. Wag niyo raw pagbigyan, General, kung anong tama, yun ang gawin mo. Opo, sabi nga, we are discharging our duties in the most professional and at the same time human way. Kasi humane way, kasi halimbawa ng mga vendors natin, laging issue yan na kailangan natin i-clear ang sidewalk, pero ang the other side of the spectrum, kailangan naman ng ating mga kababayan na magkaroon ng pagkakataon na maghanap buhay. Okay. Kailangan nila ang kalsada. So, nahahanapan natin ang balance yan para ang interest ng nakararami, mga road users ay maprotektahan and at the same time, mapagbigyan naman ang ating mga kababayan na
naghahanap naman ng patas na hanap buhay at naghahanap naman ng kanilang service buhay. Sabi ni Sol 3770, sana yung Ortigas Extension going to Junction maging under na ng MMDA kasi hindi sinusunod yung mga no loading at unloading. Hindi ba under sa inyo yun? Ortigas Extension going to Junction daw, General? Mukhang malayo na tayo. Mukhang malayo na ang lugar kasi na yan, outside of Metro Manila. Kaya, hindi natin, but we can also work with the other local government units na may jurisdiction yan. Kasi gusto ko nga rin nilawin hindi lahat ng kalsada sa Metro Manila ay under sa MMDA. Tama po yun. So, we are also looking at the possibility of collaboration with the local government units. Kaya, iniisa-isa ko ng mga mayors na puntahan sila para magkaroon ng meeting of the minds, especially ang aming mga heads ng traffic, para hindi lang ang MMDA tumitingin sa mga kalsada na under sa kanya, kundi pati yung mga junction, maliliit na kalsada na hindi naman na-covered ng MMDA, pero under sa local traffic enforcement. So, gusto namin, nagkakausap kami para walang duplication ng trabaho at wala ring gaps or yung mga especially deployment gaps na nakikita dahil hindi kami nagkakilala at hindi kami nakikita dito. Okay, so kasundo tayo after ng meeting mo sa mga eksperto sa UP, mag-interview ulit tayo. Kailan yung meeting today? Pwede ba tayo bukas? Mamaya na pala. Sige, tawagan niya na ako. Wala naman gusto na anytime open naman ng telepono. Camila, sinabi niya, tatawagan daw siya, open. General, bukas ulit, mapahaba-haba natin ng konti. Maraming salamat po. Thank you, General. Mabuhay ka. Maraming salamat din at marami ka ng interview sa akin at may isang interview ako na nag-result sa isang kaso. Wishes kita, papatawag kita ha. Mabuhay ka, General! Mr. President! Masarap naman pakinggan ha. Pangulong Nicolas Torre III. Ano ka ba? Ha? Ayan na naman nagkakalit-silit ang comms ko at saka optics ko dahil yung Mr. President yan. Wala sa isip ko yan, General Manager muna. Niloloko lang kita. Alam ko naman kaya kita lokohin konti, no? Maraming salamat, General. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you. Kalokohan po natin, ano? Sabi niya sa akin, huli ka na sa balita. Sinagot naman niya. Ay, nako, General, ha? Pero maganda ka naman pakinggan. Why not? Presidente, Pangulong Nicolas Torre III. Mukhang may konting ring, no? General! Hindi pa pala doon siya nag-early retirement. Actually, yun ang mas malaking issue doon, no? Mamaya patawagan natin yung Napol kung paano nangyari yun, ha? O sa mga nag-aabang ng interview, anong gagawin ninyo? Wala pa kayong visa to Japan. Hindi nyo na maabutan yung cherry blossoms. Ay, nako, anong options ang meron kayo, ha? Sa ating pagbabalik, si Ma'am Fe Abling Yu ng Philippine Travel Agency Association sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Basta AM, TZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is pride. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Speaker Faustino III ang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May impeachment sa presidente, meron pang kinakasa para sa vice presidente na pangalawang pagtatangka. Napakadami natin na gustong gawin. Baka wala tayong matapos yan. Melo del Prado sa Super Radio DCW. Hirap na. Wala akong makakaalam ng court kapag ang hangad natin yung accountability. Kasi tinatanong kami, bakit
bakit kayo magpapile sa basura lang yan? Filing po namin ay hindi nakadepende sa dami ng congressman na susuporta, hindi nakadepende sa pangunan natin, yung mayorya ng administrasyon. Nakadepende po ito sa paano natin tinitignan yung mga nangyari na ano yung paano natin tinitignan yung mga ebidensya. No? At ang mahalaga dito, siyempre, yung opinyong publiko eh. Ayun. Sino to? Si Renato Reyes, presidente ng bagong Alyansa Makabayan. Ayun. Siya mismo, duda eh. Kahit yung mga magpa-file sila ng Makabayan Block, kung siguradong makakakuha sila ng sapat na boto dyan sa House. Tuloy natin. Kung matalo man tayo dun sa motion for reconsideration, lalong dapat tayo mag-file. No? Simulan ulit yung proseso ng impeachment, initiate ulit yung proceedings. So, handa naman tayo pa dyan. Klaro po, na ipa-file po namin ito, bigyan daan man o hindi, no? Ng mayorya, handa kami i-file. So, kasi may nagsasabi na baka hindi na ganun kadali itong impeachment this time around. Baka hindi na makuha yung one-third vote. Regardless kung ano yung alignments at decision ng mga mambabata, kasi may pagpunin po tayo na inaating pa dito sa kabila ng ating favorable Supreme Court ruling. Ayun. So, dalawa po. Isang nakafile na ay Pangulong Bongbong Marcos ng pinagdududahan ang intensyon ng nag-file isang abogado. May sinabi naman siya na wala siyang intensyon. Ito'y parang ano lang ito eh. Parang magamit lang yung one year bar rule, no ha? Ito po, at pagdating naman kay Vice President Sara Duterte, mga kapuso, ang pinaka malabo daw dito ay yung makalusot ito sa Senado, kung makakarating sa Senado. Baka sa House makalusot pa. Pero sa Senado, yun ang isang napakalaking balakid. Ayan. Sabi ko nga kanina, ang dami nating gustong gawin, baka wala tayong matapos. Lumili sa tayo sa totoo mga issue. Inuna ko na nga yung tungkol dito sa flood control project. Diba? Yan talaga yung pinaka matinding pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon dahil pera ng bayad po ang nakasalalay dyan. Although, yung kay Vice President Sara Duterte, pera din naman ang inaakusa tungkol sa kanya, sinasabing paglulustay ng pera ng tao bayan. Pero ito, mas matindi itong flood control, mga kapuso. Ayan lumilis, there are too many noises. Too many distractions. Wala na tayong focus sa isa lang. Sabi nga, one at a time. Makakuha ng appointment. So, kaya pa naman po yun, sir, yung mga Yamagata na yan, pwede pa po yan, kasi medyo malayo pa rin ang tubig dyan sa kanila. So, ang pinakadulo na kaya ninyong abutan, yung Hokkaido, yung pinaka-north, ano po? So, yun, Yes, sir, yung Mayo. pinaka-norte. O, Mayo pa. So, okay na yun. At saka malamig pa rin talaga yun, sir, kahit nag-cherry blossoms na siya. Considering nasa up north na talaga siya. Medyo malamig pa rin yung panahon. I-enjoy nyo pa rin po yung magandang ngayon nga sa Japan. Sa Japan pa rin, mabuti, naisuhan na po ba kayo? Ang dami pa ng pagtataas ng mga pangyarihan ng Japan at the same time. May mga bagong papakarang iiral sa gitnang 2026 sa Japan, mabuti. Actually, wala pa naman po may lalabas na guidelines sa akin kung ano mga things na i-improve nila. Ang kasalukuyan, sir, first quarter, second quarter ng taon, para po na pang-asap natin ang ating mga pasaher na nais na Okay. So, magkano bang budget ngayon pagkukuha ng visa sa Japan? Yung iba pa rin yan, ma'am, ano? Hindi pa siya nagtataas? Actually, wala naman po talagang magbabago pa. Bago pa rin talaga. Magkano bayad, including the service fee? Kasi kung dadaan kayo sa travel agency, may service fee, ganda rin ang sikaso. Ano po? Kung walang travel agency, magkano? Kung may travel agency, magkano? Sir, kung diretso ko lang sa BFF, ang binabayaran natin doon is parang 520 pesos. Kung diretso ko lang sa BFF. Ngayon, meron po sa pan, meron silang pinagkakaroon sa lao. Kung gusto mo mag-lao, meron assistance din ako kung meron mag-institution, sir. Pero kung nagaan, sa akin, natin yun kasi pag po, mas maayos na hindi mo po si travel agency ako, pero mas maayos po kung idadaan sa isang katulad ng travel professional kasi po mag-check namin yung dokumento. Kasi para sa isa lang,
budget po natin is 2 year now. 1,500 to 2,500 pesos. Depende po sa sitwasyon ng application. Magmamatter po sila. Marunong din ako makisuyo sa mga travel agency dahil sila marunong sila eh. Kahit ang at civil society group na silent minority, yung sinasabing regression sa 660 million pesos na confidential at intelligence fund na office to the Vice President at the President 2023. Nakasan din ang 8 bilyong piso halagaan ng overpriced na laptop sa ilalim ng DepEd Computerization Program. Kayo din ang mahigit 12 billion pesos na disallowances at 7 billion pesos na liberated cash advances ng Tagumuran. Binagin din sa reklamo ang report sa Commission of Audit ng 2.7 billion pesos na confidential fund sa Davao City na nakaupo ang alcalde si Vicky Sara noong 2010 hanggang 2022. Inakusahan din ang Vice Presidente kung magkakit ng pera mula sa mga drug sold noong nagsisilbi pa ang alcalde. Nagbalik dyan na. Kailangan mabahasa ng mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin ito. Mga babayan sa reklamo ni Vicky Sara na binibisita nga bang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court sa Netherlands. Dahil madaranahan sa opisina ni House Speaker of DOC ang nagkikabing impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Kumilang sa mga reklamo ni Attorney Andre De Jesus ang pagsuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinasabing paggamit ng illegal na droga at pagsukuan dito ang unprogrammed appropriation at iba pang probisyong laban sa saligang batas sa national budget simula noong 2023 hanggang 2026. Sa ilalim ng patakaran, may 10 araw ang House Speaker para maisama ang reklamo sa Order of Business ng Kamara. Ipapasa ang impeachment complaint sa House Committee on Justice makalipas ang 3 session days. Lalo naman ang grupong bayan na mag-ain ng ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo ngayong araw. Nauna nang iginiit ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa proseso ng impeachment kahit nasa Kamara ang anak nitong si Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Alas 7:08, ibinunyag ng DILG na nagpadala ng feelers sa buganteng si dating Congressman Zaldico. Sinabi ni DILG Secretary John P. Cremulya na nagpadala ng pahiwatig ang dating kongresista sa ilang hindi tinukoy nakakilalang pari para humiling na makipagdialogo kay Ombudsman Jesus Crispin Cremulya. Pero biniberipika pa ang impormasyong sinasabing nagmula sa kaibigan ni Zaldico. Ayon sa DILG, bukas ang pamahalaang makipagdialogo sa dating kongresista pero ibinasura ang anumang tangkang panunuhol. Meron na siyang figures sa mga ibang pare na pinala niya. Not exactly, parang nagpapakonect sa gusto ng dialogue niya. So, pero of course that's not verified. Kasi hindi confused yung gusto makapag-dialogue. Ako sabi na. Wala namang impormasyon ng Department of Justice na sinasabing feelers na ipinadala ni Zaldico. Sa kabila nito, iginiit ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na hindi makaapekto ang posibleng feelers sa mga kaso laban sa dating kongresista. Pagbabasihan ng ating mga fiscal, ng ating mga prosecutors na yung pag-evaluate ng iba't ibang pinapirotong ebidensya ay kung ano yung sinasabi sa kanila. Itinanggi naman ang abogado ni Zaldico na Kirchner Hussein na ang pahayag ng DILG at tinawag na hindi karisabong feelers ang sinasabing pahiwatig ng kliyente. Diretso na ang lahat ng aling makapwa-akusado dahil Senador Bong Revilla sa kasong malversation. Kaugnay ng sinasabing 92.8 million pesos na pension fund control project sa bayan ng Hangling sa Bulacan. Iniharap sa Sandigan Bayan ang mga dating opisyal ng DPWH na sina Emelita Juan at Cristina Pineda na kaisulong sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Saringan. Nakakulong naman sa Quezon City Jail sina Revilla, Bryce Hernandez,
JP Mendoza, RJ Dumasig, at Juanito Mendoza. Naharap din ng mga tauhan ng Quezon City Jail ang kansang pagpapadala ng mga damit at gadget para kay Cecilia. Kahit bigyan ang dating senador ng dilaw na t-shirt at jogging pants sa standard uniform ng mga bilanggo. Nauna nang tiniyak ng DILG at PJMP na walang ibibigay ang special treatment kay Revilla habang nasa kulungan. Lahat ng damit na hindi authorized, hindi daw. Gaya ng civilian plain clothes niya na dala, pinauwi natin yung sa kanyang abogado. And other gadgets, pinauwi rin natin dahil bawal ang gamit. JMP spokesperson JF Superintendent J. Rex Esquilera. 12 minuto makalipas ay gabi ng umaga, nasa kustudiya na ng Department of Justice si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Kasunod ito ng pagpasok ni Alcantara sa Witness Protection Program, kaugnay ng issue sa Manamanyang Flood Control Project. Inaprubahan ni Senate President Tito Soto ang hiling na ilipat sa kustudiya ng DOJ si Alcantara. Bali yung toll natin is 204, ano po? 85 plus 119. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Wala pa namang impormasyon kung nasa kustudiya na ng kagawaran. Ang iba pang state witnesses na sila dating NCR Regional Director Gerard Opulencia at mayari ng Sims Construction na si Cali Santos. Tinupakan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang report ng Minority Bloc ng Senado na sinasabing maanumalyang flood control project. Nakakadikado sa report ang findings at observasyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa report, nakasaad na maitutuling lang na chismis ang akusasyon laban kina Senador Francis Escudero, Igoy Estrada at dating Senador Nancy Binay, habang iginiit ang sinasabing ebidensya laban kay Saldi Co at late Congressman Martin Romualdez. Iginiit ni Lacson na pambabastos sa Blue Ribbon Committee ang minority Ito po, no? report na dapat ay nasa pasabahan. Hindi kaya ano yung turn pala dito. Mas makabubuting makita na lang ang minorya sa pagbalangkas ng report ng Blue Ribbon Committee. Doon nila ipasok kung ano yung gusto nilang ipasok sa committee report na aming iadap sa floor. Hindi yung gagawa sila, uulahan pa nila yung minority report. Bali 578 lang po. Paganda lang yung isang amount, ano? Wala tayong pansukli. First ano po kayo. Alas 7 del Reste, isinapubliko ni Batangas Congressman Leandro Legata na Vicente ang listahan ng mga kontraktor na sinasabing nakakuha ng pinakamalaking halaga ng proyekto mula sa program fund 2024. Batay sa record ng DPWH na sinasabing nakuha ng konsulita sa isang insider, nakakuha ng ilang digit pesos na kontrata ang Southwest. Itong LRT, kuya, papuntang monumento to. Ay, hindi po, iba po yan. Yan yung ano, yan yung pa Ortigas. Yan, dito lang. Sige po. Sige, salamat, ingat po. God bless po. Maria Catalina Castral, nangunguna sa listahan ang nakakuha ng 6.5 billion pesos na proyekto at tinundan ng SR Construction. Isinapubliko rin ang dokumentong sinasabing naglalaman ng mga proyektong iginawad sa kumpanyang may kaugnayan kay CWS Party List Representative Edwin Gargiola na nagkakahalaga ng 22. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala na tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala, this is Jump, the Pilipino Channel, ang inyo pong Lakson. Yan yung Lakson, no? Nauna na ikiniit ng ilang magpabatas na posibleng sampahan ng ethics complaint sa Levite matapos na sinasabing kung saan pagkuha ng mga dokumento mula sa opisina ni Cabral. Sinampahan ng ikatlong reklamong cyber libel ang suspendidong Congressman Kiko Barjada. Inihain ni Manila Congressman Rolando Valeriano ang reklamo kaugnay pa rin ang social media post ni Barjada kung saan inakusahan ang negosyante si Enrique Redon na nanuhul sa mga pang miyembro ng National Unity Party para suportahan ang leadership ni Congressman Martin Romualdez.
Nauna lang nagsampa si Razon at yan si Speaker Ronaldo Pino ng magtanggulay na reklamong cyber libel laban kay Barzaga. Nagsorry na si Barzaga sa negosyante at iginit na handa siyang harapin ang reklamo. Alas 7:16, Uy nagparamdam si Senador Ronald Pato de la Rosa matapos ang halos 20 pananahimik sa pahayag sa ika-60 araw na karawan. Umasa si De La Rosa na manunumpalik ng diwa ng pagiging makabayan sa Pilipinas at naghihintay na mangibabaw ang katarungan. Handa rin ang senador na harapin ang sinasabing kaso At paalam po. God bless po. at hindi sa lumang korte sa ibang bansa.